Stay spiritually awake. Unti-unti kang nawawala pero hindi mo napapansin. Reflection from the book of Mark chapter 13. And from Mark 13 verse 36 to 37, the scripture says, baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Malalim na mga salita, ngunit may mahalagang revelation para sa ating lahat na di natin dapat palampasin. At tingnan natin kung paano ito magiging mahalaga sa buhay natin, lalong-lalo na sa sitwasyon ng ating spiritual life ngayon. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, hindi lahat ng tulog nakapikit. May mga taong gising, gumagalaw, nagtatrabaho, nakangiti, pero sa loob, tulog na pala. Tulog. Yes. Tulog sa presensya ng Diyos, tulog sa conviction, tulog sa purpose. Kapatid, ang pinakadelikado hindi yung pagod ka, hindi yung busy ka, kundi yung unti-unti kang nawawala. Pero hindi mo napapansin, hindi mo namamalayan. Yes, wala namang malaking kasalanan, wala naman ding biglang pagbagsak, pero ang di mo namamalayan, unti-unti ka na palang lumalayo araw-araw. Friends, listen to this. Pwede palang dumating sa point na hindi ka na nagpipray at okay lang sa'yo. Hindi ka na nagbabasa ng word at parang normal na lang sa'yo. Hindi mo na hinahanap ang Diyos at hindi mo na rin siya namimiss. Kapatid, yan ang spiritually sleep. Hindi mo naramdam as in manhid ka na dahil nasasanay ka na. Kaya pala ang sabi ni Jesus, baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Hindi niya sinabi na masama kang tao, ang sinabi niya natutulog ka. At ang problema sa tulog, hindi mo alam na tulog ka. Malalaman mo lang na nakatulog ka kapag nagising ka na. It makes sense. At ito pala ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Jesus kung kailan siya darating. Kasi hindi niya gustong maging curious ka lang. Ang gusto niya ay maging handa ka. Hindi niya ibinigay ang oras ng pagdating. Bakit? Kapatid, pakinggan mo at akapin mo ang katotohanan ito. Dahil ayaw niyang ipagpaliban mo ang pagbabago. Dahil kung alam mo ang date, baka sabihin mo, may oras pa naman. Bukas na lang. Next time na lang. At dahil hindi mo alam, every day is an opportunity. Every moment is a warning. Kaya ngayon pa lang, dapat gising ka na. At sa pagkakataong ito, kapatid, tanungin mo ang sarili mo. Kailan ka huling lumapit sa Diyos? Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil mahal mo siya. Kailan ka huling umiyak sa presensya niya? Kailan ka huling naging sensitive sa boses niya? O baka matagal ka ng tulog, hindi mo lang napapansin. Kung darating si Jesus ngayon, madaratnan ka ba niyang gising? O abala, pero walang koneksyon? Gumagalaw nga, pero walang direksyon. Don't be found asleep when it matters most. You can be alive but spiritually asleep. Not all distance is loud. Some are silent. Spiritually asleep feels normal until it's too late. Preparation is more important than prediction. Stay awake
Stay ready. Let us pray. Lord, gisingin mo po kami sa mga panahon na nasanay kaming malayo sa iyo. Sa mga pagkakataong nasanay na kami na wala ka sa routine namin. Lord, buhayin mo ulit ang puso namin. Ibalik mo ang desire namin sa inyo. Ayaw naming maratnan mo kami na natutulog, lalong-lalo na sa oras ng iyong pagdating na kailangan naming maging gising. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, hindi mo kailangang malaman ngayon kung kailan. Kailangan mong magising. Yes, ang kanyang pagdating ay bigla at walang nakakaalam. Kapatid, at sana sa mahalagang oras na yon, gising ka rin. Amen.